Magandang tanghali sa inyo mga kalapatid or good morning kung anong oras man ninyo mapanood tong video ko. Update sa ating mga warriors. Ayan si Frankie, si Leader, si Pearl Eye, tsaka si Lucy. Yan. So ang kalapati natin dito mga kalapatids ay Siyam, kasama tong young bird natin. Ayan. Bukod sa karera natin mga kalapatid, sa susunod 223 kilometers na tayo sa Bawang La Union, second lap derby ng karera natin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong video ko, ang init kasi dito. Alam niyo naman na pinaglalaban ko pa tong mga ibong ko dito sa bahay dahil pinapaalis na nga to pati ng munisipyo. Although di na bumalik yung taga munisipyo mga kalapatids, kaya nakapagpatuloy pa ako magkarera. So ang siste ngayon mga kalapatids, hindi lang pala munisipyo yung pipigil sa akin para ipagpatuloy itong pag-aalaga ko ng ibon. Mga kalapatids, nakikitira lang ako dito sa biyanan ko. At malaking part na ng buhay ko yung kalapate, especially nung na-depress ako sa mga negosyo namin ni Mrs. na pinagsimulan na puro kami nagkandalugi-lugi. Kaya ako nakapag-alaga ng kalapate dahil ito yung naging stress reliever ko or naging libangan ko hanggang sa nakamove on ako pa konti-konti hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho ulit. Ngayon mga kalapatids, sinishare ko to sa inyo dahil ito naman yung part ng pagbablog ko o ng journey ko. Hindi lang naman tagumpay or wala pa nga tayo sa tagumpay, nandito pa lang tayo sa proseso mga kalapatids. Kagabi nagkasagutan kami ng biyanang ko dahil dito sa mga kalapati ko na gusto niya nang ipaalis dahil nagdadala doon kuno ng sakit, malas, or hindi daw maganda sa pamilya. So yung kalapati mga kalapati, para sa akin ito yung dahilan kung bakit nagpapatuloy pa ako So kung kayo ba, yung isang bagay na nagbigay sa inyo ng pag-asa biglang hahadlangan ng akala nyo pamilya ko dahil lang sa some reason, ang hirap mga kalapatids. Inuwi ko na yung mga breeders ko nung mga nakaraang buwan. Sabi ko, ako mismo ang nag-uwi para mabawasan na sila. Kaso lang mga kalapatids, hindi lang pala munisipyo yung pumipigil sa akin dito para mga lapate. Hindi lang yung biyanan ko, kundi yung makasama ko dito sa bahay. May mga kasama kami ditong kamag-anak nila at sila yung kumukontra din at umakyat pa dito para videohan yung mga tae daw kuno ng kalapati sa bubong. Ang hirap i-defend mga kalapatids dahil hindi naman tayo ganun kababaw mag-isip na kailangan pa ba natin videohan, isend sa kanila na naglilinis tayo ng bubong. Hindi naman tayo ganun. Kaso lang ang nakikita mga kalapatids yung mali yung hindi lang maganda. Sa madaling sabi mga kalapatids, hindi ako suportado ng pamilya ko. Yung asawa ko okay lang sa kanya, kasi nakikita niya na hindi ako napapariwara dito. Wala naman tayong ibang bisyo mga kalapatids. Di na tayo umiinom, di na tayo naninigarilyo, kahit anong bisyo wala tayo. Ito lang naman, matatawag ko bang bisyo to? Hindi ko tinatawag na bisyo to hobby, pwede. Pero higit pa doon ang turing ko sa mga kalapati ko mga kalapatids. Ngayon dahil nga nagkasagutan kami ng biyanan ko kagabi,
napagdesisyonan ko na tapusin lang tong race. Kung sino yung matira, sila yung iuwi ko sa Bicol. At magpupurgod na ako sa Bicol, mga kalapatids. Kasi magkasama kami dito sa isang bahay, talagang hindi maiwasan na nagkakasilipan. Ako naman, mga kalapatids, hindi ako ganong tao din na laging tumitingin sa kung ano yung kamalian ng isang tao. Ayoko magmalinis, hindi naman na perfecto, mga kalapatids. Pero ang sa akin lang, mas tinitingnan ko yung bagay na mas makakabuti, hindi yung mas nakakasama. Meron kasi mga tao, mga kalapatids, na pag nakikitang masaya ka, parang alam mo yun, parang ayaw na ayaw nila na ganun ka. So para mapigilan lang yung pagiging masaya mo, aharangin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Ayokong dumating sa part na mag-away kami ng asawa ko. Dahil kaming ng asawa ko, okay naman kami. Wala kaming problema ng asawa ko. Compare lang yung pag-uusapan, hindi kami nag-aaway ng asawa ko, mga kalapatids. Tapusin ko lang tong karera na to, kung sino yung matira dito, mga kalapatid, kung sino yung dumulo, siya yung gagawin nating breeder at iuwi natin sa Bicol. Doon na tayo magpapatuloy ng pangalapati natin. Ayoko na dito, mga kalapatids. Sobrang ang bigat ng pakiramdam, parang alam mo yun, lahat ng tao na nakapaligid sa'yo, hindi naman lahat kasi yung asawa ko okay naman nga. Parang ayaw nila lang ginagawa mo, kontra sila sa'yo. So mahirap umasenso sa buhay pag may ganyang mga tao, mga kalapatids. Yung kontra lahat sila sa ginagawa mo. Ayaw na magsalita, mga kalapatids, basta yun na lang. In-update ko lang kayo at gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Katapusan ng April, gigibain ko na to at uwi tayo ng Bicol. Doon, mga kalapatids, 100% mas malaya tayo makapag-alaga doon. Dahil nakausap ko na yung mga magulang ko at suportado nila ako dito sa pangalapati. So kung saan tayo makaramdam ng suporta, doon tayo. Huwag tayo doon sa mga tao na parang nanlilisik yung mga mata pag nakikita masaya tayo. Yun lang, mga kalapatids. So yun, mga kalapatids, update ko nga din pala kayo. So move on pa rin tayo. Nagtimpla na ako ng patoka nila, mga kalapatids. Nagdagdag na ako ng mais, ng pellet, sa flour, tsaka flyer mix para magdagdag ng resistensya sa kanila sa paglipad. Tapos nagba-vitamins na tayo ngayong derby na. Nagbibigay na ako ng vitamins pula puti, alam niyo na yan kung sino yung mga nagagamit niyan. Pero nag-iingat pa rin ako dahil ayokong masunog sa gamot yung mga ibon ko. Hanggat maaari, huwag natin pasobrahan sa mga ganong supplements, mga kalapatids. Pinipilit kong i-survive to, mga kalapatids, kasi nasa derby yung mga ibon natin. Hindi ko alam kung ano pang sistemang gagawin ko dahil gulong-gulo na nga yung isip ko. Basta bahala na lang kung anong mangyari, papasuggest ko na lang ang lahat. Bahala na si Lord kung anong mangyari sa karera ng buhay natin. Basta i-ano ko na lang sa kanya, tataas ko na lang sa kanya, mga kalapatids, kasi hindi ko kontrolado yung mga nangyayari. Pero may magagawa tayo para magpatuloy. Yan ang pagkain nila hanggang final lap. So yun nga, nandito nga ako para obserbahan sila. Dahil ito yung mga panahon, nasa derby season tayo. Ito yung mga panahon para makita sila, obserbahan ko ano yung mga kinikilos nila, yung katawan nila. Yan, kailangan nating obserbahan. Kung kinakailangan ka, kung di lang mainit, mga kalapatid, sasamahan ko sila dito ng buong araw eh. Mas okay pa yung pag-iisip ko na nandito ako eh.
para maobserbahan yung mga kinikilos nila. Mahalaga yun mga kalapatids. Hindi pwedeng karga lang tayo ng karga. Mahalaga na nakikita natin sila kung nasa kondisyon. Lagyan na din pala ako mga kalapatids ng pampaligo. Pag wala silang karera, halos araw-araw ko silang binibigyan ng paliguan. Kasi sobrang init dito sa bubong, para ma-refresh sila. Tsaka isa din yun sa sign mga kalapatids, pag kusa silang naliligo. Isa yun sa sign para makita na kondisyon sila, yung kusa silang maliligo. Ayan. Hindi na ako maglinis dito mga kalapatids kasi gigibay na rin naman natin to. Okay naman sila dito. So ayan, mahal na mahal ko yung mga alaga ko niyan. Ayan, iuwi natin sa Bicol yan. Kasama pa rin natin yan sa pag-uwi natin sa Bicol. Hindi ko ibebenta yan mga kalapatids, kasi lalo na ngayon nakikita ko yung result nila sa karera. Hindi ko bibitawan tong mga to.